Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat kaming muli sa gabi pinagkaloob mo na magkatipon muli ang mga lingkod upang mag-aaral ng mga salita mo, Panginoon. At namnamin namin ang mga bawat pagbubulay-bulay namin, mapag-aaralan namin sa gabing ito. Tulungan mo yung lingkod, ang bawat isa ganun mag-participate. At kami magkaroon ng kaunawaan sa mga salita mo. At tulungan mo kami kung paano si Pablo ay tinutulungan si Timoteo. Ganoon din ang mga salita mo na maging gabay namin sa araw-araw, namin pamumuhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Ito po sa muling namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Okay. Good evening po sa bawat isa. Sa pong kagalakan na maging devotion leader po. So ngayon lang po ako magla-live, kaya kinakabahan ako. Okay? Okay. Tayo po nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Timoteo. Ang title po nito sa ibang salin ay Dealing with False Teachers. Pero dun sa ginamit namin na title, sige po yan po ang title niya, Approved and Disapproved Worker. Okay. Ito po ay continuation ng ating pag-aaral sa Timoteo, ikalawang Timoteo, kung saan si Pablo at Timoteo ang ating mas nangungunang tauhan. Ito pong background, konting background lang po. Dito po sa ikalawang Timoteo chapter 2, dito ganun din tinuturuan ni Pablo si Timoteo how to deal with the false teachers. So may sa panahon nila doon sa Efeso, may mga bulaang guro na nagtuturo. So since si Timothy ay bata pa, so makita natin how Paul mentor him. Diba nung napag-aaral natin last time, ako rin po yung leader, no, yung heritage at saka yung faithfulness si Timoteo. Nakita talaga ni Pablo kung gaano yung pananampalataya niya since nagmula sa kanyang lola at saka sa nanay niya, talaga alam niya yung pananampalataya ni Timoteo ay ganun katapat sa paglilingkod. So sinasabi rito, yung nakita rin ni Pablo yung potential ni Timoteo. Sabi niya yung sa Paul saw great potential in this young man who eventually will be part of Paul's team in spreading the gospel. So ano ba yung sinasabing approved and disapproved worker? Kasi bakit approve, bakit meron disapprove? Dito makikita natin yung ilang bagay na sinasabi ni Pablo bakit ang isang worker, ang isang manggagawa ay approve at disapprove. Alam natin na lahat tayo naman ay naniniwala tayo bilang Kristiyano, tayo po lahat ay worker ng Panginoon. Meron lang full-time, merong part-time. Pero eventually lahat po tayo talaga. So ano po yung una? Sabi sa, ito po yung talata, hindi ko na mabasa, medyo mahaba po siya. Ito po yung una. So sabi rito, to be an approved worker o para maging mabuting manggagawa, sabi sa verse 15, do your best. Gawin mong, sabi dito, do your best or be diligent. Yung sinasabing diligent implies the ability to persistently stay focused at concentrated in order to complete a certain task. Sinasabi dito na tayo maging mabuting mga lingkod ng Panginoon, dapat nakatuon tayo sa ating gagawin. Sabi nga, do your best. Sabihin talaga pagsusumikapan natin na tayo'y maging mabuting lingkod ng Panginoon. Naniniwala naman ko lahat ng mananampalataya, approved naman tayo eh. Kaya lang may mga circumstances na medyo hindi tayo nagiging maayos sa Panginoon. So sabi rito, ano yung do your best? Sabi doon, kailangan hindi tayo nahihiya. Di ba? Alam natin yung background nito, si Pablo si Timoteo ay may mga false teacher na encounter. Sabi dito, dapat hindi siya nahihiya. When you don't know if God approves you or not, you will feel ashamed. So it shows you in lack of confidence in God. So sinasabi lagi ni Pablo na huwag kang mahihiya, Timoteo, kasi alam mo, lingkod ka ng Panginoon. So nakita natin, since bata pa si Timoteo, nasa youth pa siya, so lagi siyang sinasabihan ni do not be ashamed of your faith. So lagi mo ipaliwanag sa kanila. So do your best as a worker, dapat hindi tayo nahihiya. Naalala kung bago mananampalataya ako, namimigay kami ng polyeto sa Cubao.
kasama ko sila Pastor Dong at ilang mga young people. Yung iba ubos na eh, yung mga pinamimigay na polyeto, ako hindi ko pa nauubos. Bakit? Medyo nahihiya pa ako nung mga time na yon. Pero later on, ma-realize mo, hindi ka dapat mahiya eh. Kasi sabi nga, ito yung mabuting balita na pinapahayag natin sa mga di mananampalataya. So maganda na tayo bilang mga Kristiyano, talagang alam natin, pinanindigan natin, alam natin kung ano yung sinasamahan natin. So hindi tayo mahihiya talaga. To be a approved worker should handle the word. Sabi dito, tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. So bilang mga approved worker o manggagawang kaaya-aya sa tingin ng Diyos, dapat well versed at saka deeply rooted tayo sa salita ng Panginoon. Naalala ko yung last week na webinar ni Pastor Rolly is about discipleship, it's about being a disciple. Sabi niya talagang hindi ito program. Kailangan yung meron kang constant communication with God through prayer and through the reading of His Word. Kasi ang pinapahayag mo dito, hindi lang naman yung testimony mo, pati yung salita ng Panginoon na siya nagbibigay kaligtasan sa mga tao at ang banal na spirito ang siya nagpapahayag na nag-o-open sa mga isip ng mga tao. So number 1 is do not be ashamed. Tapos sabi dito, number 1 is do your best. Tapos ikalawa, huwag kang mahihiya. Ikatlo, correctly handles the word or rightly dividing the word. So dito talaga, sabi nga, hindi naman lahat ay evangelist, hindi naman lahat ay preacher, hindi naman lahat. Pero dapat marunong din tayo. Di ba? Marunong din tayo sa salita ng Panginoon. Habang tumatagal naman as we walk sa paglaad bilang Kristiyano, makikita naman natin mag-i-improve din naman tayo. So, pero sabi nga, do your best. Gawin mong kaaya-aya as the one approved. Talagang pagsusumikapan mong gawin yung maayos yung mga bagay na to. Number 2, bukod sa correctly handles the word, sabi dito, sabi dito ay, teka, umulit lang, sorry. Handles the word. Yan, cleanse yourselves from wickedness, sa verse 21. So, sabi dito, siyempre, kailangan tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, talaga naglilinis tayo ng sarili natin. Hindi pwede na lahat ng hindi maganda nagagawa natin. Kailangan maglilinis tayo. Hindi tayo papayag na for all times nandun tayo sa kasalanan. Kasi hindi naman tayo tinawag para maging ganun. Sabi dito, sa verse 21, kailangan maglilinis tayo. Bakit? Kasi sa 21 sinasabi doon, mayroong benefit yung paglinis natin sa ating sarili. Sabi, inilimbawa to sa isang instrument na mayroong special purpose. Di ba? So, lahat naman tayo mananampalataya, meron tayong special purpose sa gawain ng Panginoon. Sabi niya, kaya dapat magkaroon tayo ng effort to clean ourselves or made holy. Kasi alam naman natin na ang Diyos ay banal. Di ba? So, every now and then, kailangan maglilinis tayo. Hingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At araw-araw, babaguhin niya tayo hanggang talagang maging kawangis o maging Christ-like na yung ating pagkatao. At sabi doon, pag naging holy tayo at malinis tayo, sabi doon gagamitin tayo ng master ng ating Panginoon. Magagamit tayo. Di ba? Makita nyo naman ang mga pastoral natin, mga leader natin, hindi naman perfect yan eh. Pero every now and then, nakita natin, pag nagkasala sila, umingi sila ng paglilinis sa Panginoon. Kasi yun ang magandang bagay eh. Para sabi rito sa verse 21, para magamit tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Bukod doon sa being an approved worker, kailangan, sabi ng verse 22, pagsikapan din natin. Ano yung pagsisikapan natin? Yan. Kasi yung pagsisikap natin, gagawa kanina, do your best, ngayon ang pagsisikapan natin. Kasi meron tayong higher calling. Alam natin yung pagiging lingkod o takasunod ng Panginoon, it's a higher calling. Kasi alam natin na yung pinagsasilbihan natin ay ang ating Panginoon. Sabi doon, ito yung we pursue righteousness. Dapat maging matuwid tayo. Gawin natin tuwi-tuwi na pag-aralan natin yung mga salita ng Panginoon o yung mga bagay na nagbibigay sa atin para mas maging matuwid tayo.
hindi lamang sa mata ng tao, kundi sa mata rin ng Panginoon. Hangga't maaari, balansehin po natin yan. Pagsikapan mong maging matuwid. Okay? Ikalawa, maging tapat. Sabi, bakit tayo magiging tapat? Sapagkat yung tumawag sa atin din ay tapat. Okay? Number 3, ito yung napakahalaga din, yung love, yung pag-ibig, di ba? Sa evangelism team, kina-encourage ko to lagi nung simula pa lang kami as a team. Sabi ko, manalangin tayo ng pag-ibig. Pag-ibig saan? Pag-ibig sa mga di mananampalataya o yung mga unbeliever. Kasi pag wala kang pag-ibig sa mananampalataya, wala kang burden to pray for them, wala kang burden to reach out for them, kasi wala kang pag-ibig sa kanila. So, kailangan madama sarili mo na meron kang pagmamahal sa kanila para ma-feel nila that you want them to be with God. Ikatlo, peace, mapayapa. Alam natin, di ba, ang peace ay binibigay sa atin ng Panginoon. Ito sabi ng Panginoon, hindi ito yung kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. Sabi sa John 14, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaya sabi doon, huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. So yung kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon, yun talaga. Walang pwedeng itulad sa atin sa mundong ito. Kung meron po kayong karagdagan, pwede po kayong mag-bat-in para maging interactive po yung ating pag-aaral. So ito po yung mga first, to be an approved worker, dapat ito yung gagawin natin. Pero meron din naman po dun sa talatang ito na sinasabi si Pablo kay Timoteo na ito naman yung mga dapat wala tayo. Ito yung mga magiging disapproved worker tayo pag ginagawa natin. Sabi, be a disapproved worker. Hindi ko sinasabi maging disapproved worker tayo, pero dito nire-remind tayo. Baka nagagawa natin to. Ito yung payo ni Pablo na alam ko kahit matagal na to nung panahon pa ng Old New Testament, pero alam ko magagamit din natin ito. Number 1, sabi doon, against quarreling about words. Verse 14, sabi doon, iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. So yung mga pag-aaway-away, siguro maaaring pagdidebate sa mga ilang issue, pero sabi rito, di ba, walang nagagawang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. So maaari sa panahon nila, kasi may mga false teacher, maaari may mga dalawang panig na nag-aaway sa isang issue, siyempre kung makikinig ka sa dalawang nag-aaway, sa salitaan sila, hindi mo alam kung sino yung tama, kung sino yung mali, kasi lahat sila parehong tama sasabihin nila. Pero sabi dito ni Pablo, iwasan natin yung mga ganong pagtatalo. Sabi dito, kasi nga, sabi sa karugtong punon, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. So anong benefit nun sa mga nakikinig? Wala. Diba? Kasi nagtatalo sila, may kanya-kanyang idea, pero hindi. Pinag-aaralan namin sa age ito yung apologetic. So how to defend your faith. Pero ibang klase naman to. Pero dito, sinasabi naman dito, huwag kayong magtatalo. Kasi yung mga salitang yun, sabi nga walang kabuluhan eh. Hindi makakatulong sa mga tao nakikinig. At sabi doon, napapahabak pa, maliligaw pa ng landas. So iwasan natin yon. Sunod po yung sabi rito, godless chatter. Sa Tagalog, iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos. So, sapagkat ang mga iyan, ang lalo naglalayo ng mga tao sa Diyos. So kanina yung nagtatalo sila sa mga walang kabuluhang bagay, ito naman nag-uusap sila ng walang paggalang sa Diyos. So sabi dong shun profane and idle babblings or godless chatter. So ito yung mga dapat iiwasan natin sa ating buhay Kristiyano. Ito yung paalala ni Pablo kay Timoteo na iwasan mo itong mga pagtatalong ito na talagang wala mabubunga mabuti. Mag-aaway kayo na kausap mo, ano mangyayari? Hindi kayo magkakasundo. So wala. Paano yung mga nakakilig mong kasama nyo? Yan ba yung mga Kristiyano, yan ba yung mga reliyoso, nag-aaway sila sa ilang issue, di ba? So lalong maliligaw lamang. So maging maingat din po tayo dyan kasi alam ko mayroon mga iba na talaga mahiling makipag-debate sa mga patungkol sa mga tinuturo ng Biblia.
Hindi naman natin ginagawa yun eh. Pero kung there's a right, sabi nga there's a right time and platform to defend our faith. Pero hindi tayo makikipagtalo, makikipagdebate by live TV. Iwasan natin yun. Naalala ko kasi before, maging menga din tayo, lalo kung meron tayo na encounter ng mga ibang religion. Minsan, pag very, very defensive tayo sa ating faith, nawawala ng opportunity para magbukas sa kanila ang ebanghelyo. Bakit ko na example yan? Meron akong isang pinsan, lalaki siya, member siya ng isang religion, hindi na sabihin pangalan siya. Tapos meron din akong pinsan, Kristiyano naman siya, nakakausap ko siya. Ito very active. Talagang lahat ng kamag-anak namin talagang sinasabihin niya. Wala naman akong question doon. Kaya lang sabi ng pinsan ko, minsan nakausap ko, sabi niya, kaya ayaw ko sa pinsan natin na yun kasi lagi na sinasabi niya, ito yung tama, ito yung tama, ito yung tama. Tama naman yun. Pero anong mangyayari sa usapan na yun? Yung pinsan ko na isa, hindi niya makakit na maging believer sa totoong Diyos. Kasi sinasyan niya tao doon, dinidebate niya. Lagi daw sinasabi tungkol sa religion na, mali yung ano niya. Pwede naman yun, pero maging maingat tayo. Kung gusto natin talaga yung mga tao na yun ay maging pananampalataya natin, maging maingat tayo. Kaya hindi ganun maging kadali, pero sabi nga ipanalangin natin. In due time, alam ko, iniwala ko makukuha rin natin. Bukod po dyan, ang susunod po ay avoid foolish or ignorant disputes. Sabi sa Tagalog, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang mauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Yung kanina, di ba, puro pag-aaway ito. So talagang makita natin sa paalala ni Pablo kay Timoteo, hindi talagang maganda yung pakikipagtalo. Sabi nga, hindi mo makukuha yung tao na yun sa pananampalataya, kung pipilitin mo talaga siya, hindi makikita, hindi magiging hindi magiging rightful tayo sa tingin nila, di ba? So ito naman po yung kanina yung approved worker, ito naman servant of the Lord. Ano ba yung mga servant of the Lord? Ano ba yung mga lingkod ng Panginoon? Ano ba tayo dapat maging? Number 1 is be kind to everyone. Verse 24a, sabi, dapat siyang maging mabait sa lahat. Okay? Maging mabait sa lahat. So, madali ba yan? Be kind to everyone. Di ba? Be kind, sabi dito. Hindi lang tayo sa mga kaibigan natin, sa mga kapuso natin, kapamilya na magiging kind. Sabi to everyone, to every people na ma-encounter, be kind to everyone. So yun ang paalala sa atin para maging mabuti tayo lingkod ng Panginoon. Sabi doon, dapat maging mabait sa lahat. May ano ba tayo dyan? Meron ba tayong comment dyan? Maging mabait sa lahat? Alam ko lang mabait nung may kaklase ako nung high school kasi ang apelido niya mabait. Pero hindi mo siya mabait talaga. Opo. So bukod doon sa maging be kind to everyone, sabi sa verse 24a, ano pang dapat maging ang isang lingkod ng Panginoon? Able to teach and not resentful. Sabi doon, mahusay magturo. So di ba kanina yung sinabi ko yung approved worker, dapat dapat malalim tayo sa salita ng Panginoon kasi able to teach, tuturuan mo siya. So paano ka magtuturo kung wala kang binabasa? Di ba? So yung mga teacher, kaya ang gagaling yan, kaya may mga teacher ngayon, iba wala, ang dala ng chalk. Bakit chalk na lang dala nila sa klase? Kasi sa loob ng mahabang panahon, yung tinuturin ng subject, kabisado na nila. Ultimong tuldok sa kakama, alam na nila. Di ba? So din tayo, kung yung salita ng Panginoon, inaaral natin, ay, di ba? Magiging mahusay tayo. Kasi as times go by, masisiyasat natin, ito pala yung mas madaling paraan. Ito pala yung mas magandang paraan. So sabi doon, hindi lang tayo maging able to teach din. Di ba? Kung magtatalo kayo yung kanina, sinabi ko to be a disapproved worker, di ba walang magagawang maayos. Pero kung marunong ka magturo, talagang masishare mo na maayos sa kanya ang gusto mong ibahagi sa kanya. So able to teach. So kung merong sa atin na medyo kinakabahan pa dyan, pag-aralan natin, sabi ko nga, do your best para sa Panginoon. Sabi dito, must constantly remind believers of foundational truth because it's so easy for the church, individual Christians to forget and lose them. So kailangan
aaralin natin. Aaralin natin yung mga talata, hanggat maaari makabisado natin. Kahit isa lang, sabi nga nung webinar natin, isa lang muna kada araw para habang tumatagal, dumadami ang maiipon. So bukod dun sa be kind to everyone, tapos able to teach, ano pang isa is humble correcting. Sabi doon sa verse 24, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. So kanina yung nagtatalo. Sigurado pag nagtatalo ang dalawang tao, ibig sabihin nun, walang nagpaparaya. Lahat, sasagot siya sa negative ng isa, sasagot naman siya sa kabila. So walang pagpaparaya, dire-diretso lang sila. Pero sabi dito, para maging mabuti tayo lingkod, dapat magtyaga tayo, umahinahon natin tinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Sigurado ko, hindi naman lahat ng sinasabihan natin ng mabuting balita, lahat naman yan papayag eh. Lahat naman yan, oo agad eh. Hindi, sasalungat talaga. Pero sabi doon, humbly correcting. Nagpapakababa ka na tinutuwid mo siya. Hindi mo siya sinasabi na, hindi mo direct sinasabi, mali yan. Pero ito po ang sinasabi ng Bible. Ito po ang sinapahayag natin. Kaya nga doon sa OBS, sinasabi doon, tatanungin ka muna. Tapos ito naman yung sinasabi ng Bible. So, ganun dapat correcting, humbly correcting. Unti-unti sinasabi natin na ito yung tama. Ito yung nararapat natin gawin. Okay? So itong charge ni Paul kay Timoteo ay para sa mga faithful men. Sabi nga to be mulit na naman Dali po Yan. Yeah. Sabi dito, naalala ko yung Lord Supper natin, sinasabi lagi sa atin ng Panginoon. Basahin ko lang isang talata sa 1 Corinthians chapter 11 verse 20. Sapagkat ito ang tinuturo na tinatanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo ng gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay tumampot ng tinapay, nagpasalamat at sinabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo itong pag-aalala. So sinasabi ng Panginoon, ito yung katawan ko na inihandog ko para sa inyo. So imagine niyo, di ba? Every first Sunday, ginagawa natin yun. Pero kung namin natin yung salita na ito yung katawan ko binigay ko para sa inyo, hindi lang nga yung katawan pati yung buhay binigay niya sa atin, di ba? Para tayo maligtas. Sabi nga sa obis namin, ito'y sapat, ganap at kumpletong ginawa ng Panginoon para malinis ang ating mga kasalanan. Ano gagawin natin? Sasampalataya lang tayo sa Kanya. Pero binigay niya rito yung Kanyang buhay, yung Kanyang katawan. Di ba? So, nire-recall natin yan every first Sunday kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon. So, maging approved worker na tayo. Yun ang pinaghuhugutan natin lagi. Na, yung buhay ng Panginoon, binigay niya sa akin. Tapos, magiging lang ako, as approved worker, hindi ko gagawin yung tama. Di ba? Isa pang reminder sa atin dyan, ito po yung pinakita ko kanina. Sa tapos na pala yan, sorry. Tawag ko na po yan. Yan. So, hindi naman madali ang maging lingkod ng Panginoon. Pero sabi dito, sa talatang ito, sinasabi ay, let us, sa Galatians, let us become weary in doing good. Sabi doon, let us. Kaya nalit ko po yung us dyan. Us. So tayo po yan. Tayo mga mananampalataya, not become weary. Hindi tayo napapagod. Di ba? Minsan, sa buong maghapon, sa ginagawa natin, tatrabaho man tayo, o sa bahay lang. Pero minsan nakakapagod din, di ba? Kaya nga sa gabi, pagod tayo, gusto natin matulog. Pero sabi rito, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Di ba? Bakit tayo huwag mapapagod? Kasi may mga ginagawa tayo minsan, hindi naman bumabalik sa atin ng tama. May ginawa ka mabuti sa isang kapwa, hindi naman bumalik sa iyo yung gusto mong bumalik sana. Kaya ang paalala sa atin sa Galatians is, huwag tayong magsabang gumawa ng mabuti. Pero sabi dito, ang maganda naman dito, may promise sa atin. At the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yung ginagawa ni Pablo, hindi naman madali Personally, sinasama niya si Timoteo sa mga travel niya, tinuturuan talaga niya. Kasi nga itong 2 Timoteo, ito na yung parang patapos na yung paglilingkod ni Pablo kasi malapit na siyang tawagin ng Panginoon. Kaya lahat ng pwede niyang ituro kay Timoteo, talagang sinasabi niya na, tinuturo niya na. Ganun din
at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, huwag tayong magsasawa na maging mabuti sa lahat ng tao, huwag tayong magsasawa na magturo, huwag tayong magsasawa na i-correct yung mga tao na alam natin hindi tama yung ginagawa. Sabi doon, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Yun naman maganda, gawin mo lahat. To be kind to everyone. Pero ang paalala sa akin dito, huwag natin kakalimutan na gumawa rin tayo ng mabuti sa family of believers. Ito yung dapat din natin maging priority. Diba? Gagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa-tao, pati sa kapwa believer din. Gagawa rin po tayo. Anong kaya mong gawin? Saan ka pupunta? Ang ganda lang po ang ating pag-aaral. Salamat po sa Panginoon at pagpalain po tayo sa ating munting pag-aaral ng salita ng Panginoon sa ikalawang Timoteo. Karagdagan po tayo sa ating nais ma-share sa ating maikling pag-aaral tungkol sa sulat ni Pablo sa ikalawang Timoteo. Maraya po tayo magpahayag. Walang pagtatalo. Papapahayag lang po tayo kung meron tayong nais. Sige po. Okay. So, palagi nating naririnig yung advice ni Apostol Pablo. Narinig ba ako? Opo, yeah. Yeah. Kay Timoteo, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Kasi nga parang si Timoteo, katulad nung sa unang kabanata, parang medyo mahiyain siya, medyo tentative si Timoteo. Parang di makasulong. Ayaw naman niyang umurong. Pero yun, tentative siya, ang tawag nila sa English dyan. Ayaw ni Apostol Pablo nung ganun kasi magtatagal ang gawain. Hindi tayo mahihiya dahil ang sabi niya, huwag mo rin akong ikahiya. Nakakulong ako. Huwag mo ikahiya ang Panginoon, namatay siya para sa atin. Lalo na ng mga panahong yun, ang Diyos nyo namatay. Pero alam natin, muling nabuhay. Ang lahat ng mga Diyos-Diyosan namatay sila, hindi na nabuhay. Si Buddha, hindi na nabuhay. Si Totikong, hindi na nabuhay. Namatay lahat yan. Yung atin, nabuhay na maguli. Kaya lalo tayong hindi dapat mahiya. At saka itong atin, dinadalang mabuting balita, ebanghelyo, ito ang solusyon sa pinaka malaking problema ng tao. Ang solusyon lang dito ang ebanghelyo, kaya hindi na dapat ikahiya. Talo pa yung ginto nito. Kaya kung alam natin ganun, talagang dapat lang na magsanay tayo, maging approve worker tayo. Sabi niya, matuto tayo magturo. Kung hindi man tayo maging eksperto sa pagtuturo sa mga salita ng Panginoon, pero meron talagang sufficient na working knowledge. Lalo na yung mga basic, mga fundamental na doktrina na ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, bugtong na anak ng Diyos. Siya at ang daming mga talata nun, talagang Diyos siya. Minsan may makaharap tayo, tao lang yan, maraming mga talata tayong alam na Diyos siya talaga yan. At saka yung mga ginawa niyang miracle, nagpapatawad ng kasalanan yan. Alam natin ang Diyos lamang pwede magpatawad ng kasalanan. Ba't nagpapatawad siya ng kasalanan? Dapat meron tayong talagang working knowledge. At hindi tayo dapat mahihiyain na ganun. Kay Timoteo naman kasi, wala na tayong alam din. Nung mawala na rin siya Apostol Pablo, palagay ko, lumakas na loob niya, tumapang na yan. Nasanay na ng gusto yan. Pero tayo, mahaba-haba na rin ng mga paglilingkod natin sa Panginoon . At mahaba-haba na rin ang ating mga pag-aaral. Dapat alam na natin yan. Pero maganda rin sinasabi ng ating speaker, si Elomer, na dapat backup ng banal na buhay ang ating patutuo. Dahil kahit na ang galing-galing natin, pagka yung buhay natin ay taliwas dun sa sinasabi natin, hindi masyadong mabigat baka hindi natin makumbinsi ang kaharap natin. Elmer. Homer. Elmer. Pabalik yung slides mo kanina, yung sa may pursue, yung sa may under ng pursue. Babalik ko pa.
Sige, sige. Ano yun, Elmen, saan banda? Pursue, pursue. Orso, okay. Yan. Yan. Oh. Ay, di, napansin ko lang kasi dyan yung ano, yung faith, no? Yung faith na sinabi mo dyan. Okay. So, tapat, ibig sabihin tapat. Kasi ako, of course, ako pag hindi ko kasi faith is pananampalataya, yun, parang gano'n, no? Yung tapat is, di ba, either faithful or faithfulness. Hmm. Tama ba? Oo. Oo. Thank you, Elmel. Kinuha ka lang doon sa translation niya na kasi faith eh. Faith. O tama ka, pananampalataya. Tapat po yan. Okay. Ang sasabi niya rito ng pursue yung peace dapat talaga characterize tayo ng kapayapaan. Ipupurso natin 'yan. Kung hindi, katulad ng binabanggit mo, pupunta lang sa away 'yan. Ayaw natin doon talagang dala natin ay kapayapaan nga ang dala ng Panginoon tapos tayo mismo hindi marunong mapamayapa at madali tayong magalit, baka hindi tayo magiging effective. Kaya we will pursue peace. Peace to all. Pakahirap niyan. Minsan talaga, kahit na tayo, sa maraming mga nakakausap tayong minsan talagang magagalit ka, pero talagang dapat Siguro, pagtibayin natin yan. Sige, Ate Linda. siguro, ang isa pang karugtong ng peace ay we seek reconciliation. Okay. Parang gano'n. Hindi lang payapa ka, wala kang, ibig sabihin, hindi ka lalaban, hindi ka sasagot. Pero kung tayo ang nasa kabilang bako at mayroon pang we must always seek reconciliation. Parang ang sinasabi niya, seek reconciliation. Siguro conciliatory tayo palagi. Oo, lagi. Hindi yung parang hangga't maaari talagang conciliatory ang ating approach diyan. Okay. Tapos yung sinasabi mo kanina, ginawa mong example yung dalawang pinsan mo, yung isa, pinupurso niya talaga maski saan sila magpunta. Yan ba ang Kristiyano? Opo, kuya. Yan ang Kristiyano. Kaya lang, ang tawag ng diyan, obnoxious eh. Kahit na totoo pa, kahit na gusto natin magana, pag-ayaw na ng tao at saka pipiliin din natin. Kung minsan birthday, wala nang panahon sila mag-usap-usap. Kung minsan naman ay ngayon lang sila kita-kita, reunion. Kung may panahon tayo, ibigay natin yung ating peace. Pero kung parang obnoxious na tayo, katulad ng binanggit mo, iiwasan na siya. Opo, Ng mga kamag-anak niya, ayaw na nilang, kahit na reunion, ayaw na nilang maging bisita. Yung reconciliation. Opo. Ganun nga po yung nangyari. Hindi na kinakausap eh. Kahit mini-message hindi sumasagot eh. Kasi nga, na-block na eh. Hindi mo na binigyan ng way para mag-isig, kamag-anak mo naman sana. Pero binablock niya na po. Hindi na kinakausap, sabi niya. Natanong ako eh. Kahit na kaibigan natin, kahit na mga schoolmates natin, pag dumating doon, napakahirap eh. Iwas-iwasan tayo, hindi din maganda. Itong ating dala-dala sa kabilang banda, gusto natin talagang i-share sa tao. Pero kung yung tao ay parang iniiwasan tayo, ay hindi naman natin ikakalakal yan. Ayaw nila, kumbaga sa paninda natin the best merchandise ito gaganong-ganunin lang nila. Ayaw din naman natin nun. Dapat dignified din ang dating natin. Kung hindi, maging murang-mura naman ang ebanghelyo pagka tinatanggihan na tayo here and there, tinatawa-tawanan tayo. Sabi nga, meron tayong kapatid, sabi, wag naman natin sasabihin, kung ayaw mo, wag mo. Pero parang gano'n na nga yan. Opo eh. Maging matyaga tayo sa kanila. Matyaga tayo. Tama, sabi ni Ate Linda,
kahit na kahit na tama tayo, conciliatory ang dating natin. Kasi mayroon kasi sinabing humble eh. Tama rin 'yan. Kasi kung tama tayo minsan mabagsik tayo eh. Di ba? Pag tama tayo, talaga mabagsik tayo. Siguro yun ang pag-aralan natin. Hinay-hinay tayo pag tama tayo. Panalo na nga tayo eh, pero yan ang ano natin siguro. Ano po tayo, approve worker na tayo eh. Worker na Sa tayo Panginoon. eh. Kumbaga sa ano eh, hindi lang tayo namumuro. Panalo na tayo eh. Opo. We are already on the winning side eh. Dapat alam natin yung where we are standing eh. Yung position natin, alam natin. We are on the right side. Ano lang tayo, wag na natin, baka ma-insulto masyado ang kausap natin kung tayo ay ganon. Dapat yung humility, tempered by humility din talagang posture natin. Opo, maging maingat po tayo kasi pag natingkin natin yung ano nila, yung ego nila, wala na eh. Sarado na agad sila sa atin eh. Yun nga, minsan manalo ka sa debate pero natalo mo yung kaluluwa, natapon yung kaluluwa. Hindi rin natin gusto yan. Ang goal natin yung kaluluwa, may lipat natin eh sa kingdom ng Panginoon. Pero kung pupunta tayo sa debate, natalo nga natin dahil mas marami tayong alam, natapon naman yung kaluluwa. Hindi natin nakuha yung goal natin. Director, hindi ko naririnig. Ay, medyo na-late po eh. Traffic sa EDSA. Punta po kami dito sa ano. Ano po, kasi ang comment ko lang po kuya yung sabi kasi po, di ba, yung avoid yung mga pagtatalo, ganyan. Pero nire-recall ko din po si Apostle Paul, pagka-gospel kasi yung at stake eh. Halimbawa po, yun sa Galatians, nagtuturo talaga ng ibang gospel. Talagang sinabi niya sa kanila, anathema, pakasumpain kung sino man ang inoppose po niya yan talaga. And there's also one incident kay Peter. Talaga. Sabi po niya, I oppose him to his face, no? Siguro ang talagang tinutukoy po dito is kung talagang tama, we have to tumayo tayo, manindigan po talaga tayo, no? Ang siguro sinasabi po dito is arguments na halimbawa both parties ay may katwiran naman po, both parties may be right. So parang tapos for the sake na manalo lang tayo talagang sige na, sagasaan na lahat, ganyan. So yun po yung walang walang profit sa nakikinig kasi pwedeng sa dalawang nag-uusap, pwedeng pareho po sila may katwiran naman. So bakit pipili tayo doon sa isang side na talagang for the sake of debate lang para pakita na tama tayo or mas magaling tayo. So siguro ito po yung sinasabi na avoid yung walang mapapala sa mga nakikinig useless argument. However, pero pag talagang katotohanan na po yung nakataya or even yung gospel, talagang manindigan po talaga tayo na kumbaga mag-stand po tayo diyan sa ground na yan. Kasi si Apostle Paul talagang nag-stand din po siya sa ground eh. Yun lang po yung sa akin po. Amen, Red. Thank you. Keep the faith talaga. Hindi po pwede natin yan kung talagang dumating doon. Ang sinasabi lang dito ng turo natin talagang maayos lang ang ating si Paul nga, nirebuke niya si Peter si Peter naman, di ba nagdamdam? Yung sa mga sulat niya, pinupuri niya si Paul kasi tama siya kung nasa tamang lugar na ganon. At saka si Peter, matapang si Peter pero nirebuke niya yan dahil nagdodoble kara si Peter Si Ate Elsa, di ka tinaririnig. Andito po ako. Si John Glenn. Marami tayo. Si Donnie, nandyan. Si Ate Edna Bobis. So po, si Marami tayo ba? Ate Sandy. Saka si Lisa Anders. Opo, Lagi Lisa Ann. naalala sa panalangin niyang mag-asawang yan. Tsaka si Mark at tsaka si ang isang anak niya. Si MJ. Nakita ko si Lisa kanina.
Ate Lita, natulog na ng lubusan nata. Sabi niya kanina, antok. Kasi Kumain na. Ha? Huwag niyo sabihin, natulog na kayo. Hindi po, nakikinig po ako. Ayun, hindi. Naka-video po siya. Naka-video sa Ate Lita. Very good. Okay, so nabugbog tayo sa mga turong yan, ni Apostol Pablo sa Timothy. Maganda naman yan kasi pang-church yan eh. Opo. Talaga sa mga naglilingkod sa iglesia talaga yan. Kaya Opo. on the job tayo lahat eh. Kaya tamang-tamang turo at ulit-ulitin natin yan eh. Marami tayong pakinabang dyan. Sakto rin po yun. Minsan talaga tama yung sinasabi ni Kuya. Pag nasa tama tayo, parang matapang tayo. Parang aggressive talaga tayo. Talaga. Parang ayaw natin magbaba. Mm. Experience ko yun. Lesson. Okay, si Silvi. Ano bang ano ni Silvi? Siya bang ating moderator? Facilitator po. Sana si Oh, Cindy. parang sumamalo mo Silvi doon sa ano ah. Sabi mo kanina parang nabasa ko malungkot ako dahil ganyan-ganyan. Yung nakikita ko sa mga ganun, sabi niya masaya ako dahil ganito. Ikaw naman malungkot ako dahil ganito. Ano ba 'yan? Cindy. Wala na yata si Silvi. Andito Diyan po po, Kuya. ako. Nakikinig po ako. Okay. Nahack yata yung kung si Jerome kaya yan. Opo, nahak po yung account niya. Gareb. Elder Omar, i-close na natin to sa prayer tapos para mag-breakout na tayo. Okay. Sino mag-close? Ako na? Sige, sige. Sino susunod natin sa prayer meeting? Ako po. Yung anong version? Yung magkasunod po yan eh na tinitingnan ko nga po dito eh na yung regarding sa mga false teaching na pumasok naman sa church po. 27. Elder Ano Omar, oras? pa-close na prayer. Sige po, tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, patuloy kami nagpupuri ng papasalamat sa iyong harapan sa gabing ito. Salamat po sa mga kapatid na kasama namin sa Zoom. Salamat din, Panginoon, sa mga salita mo, dun sa charge ni Pablo kay Timoteo na maging mabuti kaming lingkod mo, be kind to everyone. Sabi doon, Panginoon, able to teach at humbly correcting. Alam namin, Panginoon, tama ang sabi ng mga kapatid, matapang kami kasi tama kami. Tama naman po yun, pero may pagkakataon na kailangan din namin magpakumbaba para maabot namin yung mga kaluluwang nais mong abutin namin, Panginoon. Para yung sabi nga, throughout the lifeline, Panginoon, na mabigay namin sa kanila yung lifeline na yun ang mga salita mo, yun ang pananampalatayang nais namin ibahagi sa kanila. Tulong mo kami, Panginoon, sa aming parte sa ministry, Panginoon. May nananalangin, may nangangaral, may kapatotoo. Panginoon, lahat to ay sangkap para ang isang iglesia ay lumago. Kaya tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa. Lahat kami may participation, maliit man ito, malaki, Panginoon, makakatulong ito sa pagpapalaganap pa ng mga salita mo. Salamat, Ama, sa mga kapatid na dinako mo, nagbigay ng time para makasama namin sa ganito. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, bigay kalakasan at patuloy mag-ingat sa buong araw pa na darating, Panginoon. Salamat, Ama. Purihin ka po. Ito po ang samong hiling namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.